paglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinanganak sa birheng si Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus. Namatay at inilibing, siya'y bumaba sa lugar ng mga patay. Sa ikatlong araw, next slide, ay muling nabuhay siya. Umakyat siya sa langit, nauupo sa kanan ng Ama, at darating upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Naniniwala ako sa banal na Espiritu, sa banal na Iglesia, sa pakikisama ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Now, ito pong binabanggit na ito na creed, ito yung pinapanampalatayanan kung bakit tinawag na Christianity ang Christianity. Okay? Naniniwala sila sa doctrine ng, next slide, pakita nga natin, Trinity. No? So, ito yung graph natin para at least makita nyo, no? Ang God the Father, hindi siya si Jesus Christ na Son. Iba siyang person of the Trinity, of the Godhead. The Father is not Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi rin siya Holy Spirit. Magkakaiba sila. Pero, the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God. Hindi sila tatlo, but they are one. Okay? So, wala kasing tayong makikita dito sa physical natin na pwedeng maihalin tulad kung paano talaga i-explain ang Trinity. Kasi, pag sinabing three person, we are talking about, ang tanong, who are you? Or sa Tagalog, sino ka? When you ask God, who are you? He is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero pag tinanong, what are you? O ano ka? Kung tao ang kausap mo, of course, sasabihin niya, human being siya. No? Pero kapag ang tanong, tinanong mo si God, who are you, Lord? What are you, Lord? He is God. Hindi siya tatlong Diyos, kung hindi, isa. So, of course, God is a spirit, kaya hindi natin makukuha yung pagkakahambing dito sa physical life na meron tayo. Ano? Kaya ang meron sa Godhead ay meron silang tri-unity. Three persons in one God. Now, in the Bible, nasusulat that the Lord is God, the Lord is one. Ano? Now, yung one na yon, actually, the root word itself na Hebrew na ginamit, para siyang description niya, ubas. Sino ditong kumakain ng grapes? No? Ang grapes, di ba, maraming sanga. Pag bumili ka ba, isang piraso lang na ganon? Hindi, isang buwig. Ano? Now, yung word na ginamit doon, sa the Lord is God, the Lord is one, ginamit din siya actually sa mag-asawa. Pag naging mag-asawa, sila ay iisa na. Di ba sinasabi ng priest or ng pastor or ng minister na yung dalawang yon na kinakasal ay hindi na sila dalawa kundi isa. Now, in the sight of God, iisa sila. However, ang Diyos din na pinaglilingkuran natin, hindi siya tatlo, kung hindi, iisa. Hindi sila nag-aaway, hindi sila nagtatalo, they are one. Okay? Nakuha natin? Kaya tinawag na being many parts, yet one. The Lord is one, siya ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Last Sunday, tinakel natin ang tungkol sa God the Father and Creator. Di ba? This Sunday naman, pag-uusapan natin about the Lord Jesus Christ. Sabihin nga natin, the Lord Jesus Christ. Now, makibukas kayo sa akin sa Bibles, sa John chapter 1. So, ang sabi sa John chapter 1, nagkaroon ng rewriting si John, Apostle John, sa book of Genesis. Kung sa book of Genesis ang nakalagay, in the beginning God created the heavens and the earth,
Si John naman, ang nilagay niya ay sa simula, in the beginning was the Word, no? Sa Tagalog, sa simula, nandun na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Now, ano natin yun, ano? I-chop-chopin natin. 3 bagay na makikita natin. Next slide, please. Okay? So, ano yung una nakita natin? Word or salita, nag-exist sa simula, bago likhain ang lahat. In the beginning, nandoon na ang Word. Okay? And then, anong sabi next? Ang salita daw ay kasama ng Diyos. Hindi pwedeng mauna ang salita sa Diyos. Tama ba? Hindi pwede. Kasi kung sino ang salita, siya ay Diyos. Kung sinong simula, siya ay Diyos. Eventually, pag tinanong natin kung saan nagmula ang isang bagay, merong endpoint din yun. Amen? Huwag tayong magtalo kung anong nauna, manok ba o itlog. Okay? Huwag tayong magtalo doon. Pero kung makikita natin, sino itong 3 description na ito at the same time? He was there in the beginning, kasama siya ng Diyos, at Diyos siya mismo. Sino ito? Makikita natin yung sagot sa John chapter 1 verse 14. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya. Tanongin mo muna katabi mo, mabait ka ba? Okay? At ano pang sabi? Ano daw description niya? Totoo ang lahat ng, tanongin mo rin katabi mo, totoo ba lahat ng sinasabi mo? Okay. Tignan nyo ngayon, ano? Naging tao ang salita. Ang salita ay Diyos. In short, this was talking about Jesus Christ. Diyos na nagkatawang tao. Hindi tao na naging Diyos. Nakuha natin? Okay? At tignan nyo, anong sabi ni John? Kasama nating namuhay. Nakasama ni John si Jesus na namuhay. For sure, kung ikaw tatanungin ko, kung sino ka, pwedeng sabihin mo, mabait ako. Di ba? Pwedeng sabihin mo, totoo lahat ng sinasabi ko. Pero ang makakaalam nun ay yung actually kasama mo lagi. Sino kasama mo lagi? Kaibigan mo, circle mo ng friends, no? O kaya pwedeng ang kasama mo lagi ay mahal mo sa buhay. Kamusta ba si Mark? Kamusta si John? No? Mabait ba siya? Ay, si John? Pwedeng ganon, di ba? Ay, si Mark? Mabait siya. Pwedeng ganon. Magko-confirm sila. But let me tell you, John talked about Jesus. And siya yung nag-testify na sinabi niya, mabait si Lord. Now, pag tinignan natin, ano ba tong klaseng kabaitan na to? How good is good? Diba? 70% good? 50% good? Anong percentage ng good ito? No? Yung mabait o kabaitan ni Lord dito, that He is good, it's actually lahat ng ginagawa niya, lahat ng meron siya, maganda, mabuti, wala siyang flaw. Wala siyang nakikita sa kanya kahit sino man na kasalanan. At kung titignan natin, kung tao lang talaga si Jesus, tignan nyo, no? Totoo lahat ng sinasabi niya. Have you ever lied about your age? Di ba? Tinanong ka, ilang taong ka na ba ngayon? Sabi mo, 19 po ako. Naintindihan. Ganon. Kasi ayaw mong sabihin kung ano yung totoo, di ba? But Jesus never lied about anything. Anong sabi? Totoo ang ano daw? Lahat. In short, walang kasinungalingan. And testigo mismo, nagte-testify si John, na nakita niya yung pagkadakila ni Jesus.
at tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama. Kaya mga kapatid, number 1, point natin for today, Jesus Christ is the incarnate Son of God. Sa Tagalog, Heso Kristo, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Heso Kristo ang nagkatawang tao na anak ng Diyos. Again, huwag niyong iisipin, pag sinabing Son of God, okay? Pag sinabing Son of God, ito ay mas mababa. Hindi po ganon. Okay? Huwag natin iisipin na kapag anak, mas mababa. Nakuha natin? Again, ang tanong is, what are you? Ano ka ba? Tanongin mo katabi mo, ano ka ba? Anong sagot niya? Tao. Okay? Human being yan. So kapag ba halimbawa nagkaanak ka, o sino may mga mother dito, taas ang kamay. Mga mother, batiin naman natin sila, Happy Mother's Day! Okay, eto no, tinan nyo. Pag ba nagkaroon kayo ng anak, tao rin ba turing nyo o hindi? Tao pa rin. God the Father has a son, si Jesus Christ. Okay? Now, hindi lesser God si Jesus, kundi He is still God. Hindi siya another God, but iisa lang. Ano? Kasi it's the realm of spirituality na meron. Ano? Na hindi kayang ma-explain kung ano yung meron sa physical. Nakuha natin? No? Now, dito po sa John chapter 3, tignan natin, verse 16, famous verse na alam kong kabisado ng bawat isa sa atin. Dito makikita kung bakit ba may pakialam ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tignan niyo yung naka-highlight na mga words dyan. Anong sabi? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Hindi nakalagay, sobrang mahal ng Diyos yung mga mababait na tao sa mundo. Hindi nakalagay na yung walang nagagawang kasalanan, yun ang mahal ni Lord. Wala nakalagay na ganon, which means that everyone, basta tao ka. Tanong mo katabi mo, tao ka ba? No? Sure ba siya? Okay? Ibig sabihin, mahal ka ni Lord. So, ibig sabihin yung katabi mo, at ikaw rin mismo, mahal ng Diyos. Hindi lang basta mahal, sobrang mahal. Amen? Hindi lang basta mahal, kundi sobrang mahal. Kaya mga kapatid, alam nyo, ang Christianity, it's a religion of love. It's not a religion of hate, but a religion of love. Sino dito? Mas gusto niyo yung feeling na in love kesa sa galit. Di ba? In love kesa sa bitter. Parang, amen. Amen. Ganun no? May mga hugot tayo Pero alam nyo, kung paano tayong mahal ni Lord, hindi ito dun sa, bibigyan niya tayo ng gifts, pera. No. Bibigyan niya tayo kung anong gusto niya sa atin. Kasi madalas, ang iniisip natin, kapag mahal, binibigay yung gusto natin. Tama ba? Parang, pag mahal ako ng parents ko kasi pinoprovide nila yung needs ko. Actually, hindi doon nababata yung pagmamahal. Pag merong binibigay na kung ano-ano man na material sa atin. Mababata yung pagmamahal, and ito yung naging description ng love ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano daw? Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Alam natin, kung sa fita, isa na lang yung natitira, hindi ka katulad nung isang patalastas na yon, hahatiin mo at ibibigay mo yung kalahati. Kung hindi, isang buo yun. Amen? Ganon si Lord nagmahal sa bawat isa sa atin. Ang kaisa-isa niyang anak, binigay niya para sa atin. Para daw hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya.
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, through the doctrine of incarnation, na-affirm natin na si Jesus ay fully divine. Ibig sabihin, Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na nagkatawang tao. Hindi siya tao na naging Diyos. Okay? At siya mismo ay nabuhay sa mundo natin. In short po, ang Diyos ang umabot sa bawat isa sa atin. Kaya mayroong Christmas na sineselebrate tayo. Why? Hindi man yun yung exact date, alam natin. Pero still, sineselebrate natin because it's a celebration na ang Diyos ang umabot sa atin. Sino ba tayo sa isang makapangyarihang Diyos na may-ari ng lahat, alam ang lahat, makapangyarihan sa lahat? Tayo nga wala tayong pakialam sa langgam, di ba, sa bahay natin? Tama ba? Minsan nga pinapatay pa natin sila eh. Amen. Pag kinagat ka, anong gagawin mo? Pak! Pisa. Anong gagawin mo? Kapag kinagat ka, aanuhan ng alcohol. Lulunurin pa minsan yung langgam. Di ba? Tama ba? Is God like that? Now, ito yung kamahalan ng bawat isa sa atin ng Diyos. Binigay niya si Jesus Christ. Makikita natin sa Luke chapter 1 na si Mary, kinausap ng angel. Sabi ng angel sa kanya, "Huwag kang matakot, Mary, dahil pinagpala ka ng Diyos," sabi ng angel. "Magbubuntis ka at manganganak ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Gagawin siyang isang hari at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ancestor niyang si David. Forever siyang maghahari sa buong lahi ni Jacob at hindi matatapos ang paghahari niya." Alam niyo po, si Jesus na ito, hindi po siya again byproduct ng humanity lang. Hindi siya anak ni Joseph and ni Mary. Hindi rin anak ng Diyos at ng tao. Wala pong nangyaring sexual relation ang Diyos at ang tao. Walang ganon. Kung hindi, naipanganak na lang si Jesus dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi nabuntis si Mary dahil nakipag-sex ang Diyos sa kanya. Hindi po ganon. Okay? Nabuntis siya, it's by the power of God lang. Okay? Walang perverted stuff. Amen. Now, eto ngayon nangyari kay Mary, mga kapatid, pwedeng tanongin nyo kami. O ako, tinatanong nyo ako siguro, si Mary ba ay Diyos? Is Mary God or God woman? No? Or God the mother? Diba? Kasi bakit? Pinanganak niya sino? Si Jesus. Ngayon pwedeng isipin natin yon, di ba? God the mother ba si Mary? Or bakit kaya may times lumalapit tayo kay Mary? Actually, si Mary ay hindi nanay ng Diyos. Okay? Si Mary ay hindi nag-exist in the beginning. There is no verse in the Bible that we can see na si Mary ay sinamba. Nobody worship Mary. If Mary is God, kailangan sambahin siya. Tama ba? If Mary is God. Wala rin talaga nag-pray kay Mary. Kaya as Christians, hindi tayo nagpe-pray kay Mary. We pray to the Lord. We pray only to Jesus. Hindi rin natin niluluhuran o wino-worship ang mga apostles. Di ba si Peter nga, sina Paul, gusto silang luhuran ng mga tao. Pero tinatayo nila yung mga tao, ang kailangan lang kasing i-worship at sambahin, hindi ang tao kung hindi ang Diyos na buhay. Amen? Kaya,
Ang bawat isa sa atin, kailangan malaman na we can freely come to the Lord without judgment. Kaya siguro tayo minsan, ayaw nating pumunta ng church madalas or takot tayo, pwedeng pag magbabawas ka ng kasalanan once or twice a year lang, baka takot ka kay Lord. Kasi marami ka nagawang kasalanan, marami kang pagkukulang. You know na kapag lumapit ka, baka mamaya hampasin ka na lang niya anytime. Well, God is not like that. Actually, ang gusto niya nga is lumapit ang bawat isa sa Kanya at tanggapin yung pagmamahal niya. Kaya everyone that comes to the church actually, hindi naman talaga banal or holy or righteous. The church is actually not for the righteous but for the sinners. Because Jesus come not for the righteous but for the sinners. And tayo lahat, we are work in progress kay Lord. Patuloy na inaayos ni Lord ang buhay natin. Amen? Kaya si Jesus, again, He is the incarnate Son of God. Now, si Jesus Christ, mga kapatid, hindi lang siya the incarnate Son of God, but number 2, He is the Lord and Savior. Okay? Sa Tagalog, sabay-sabay nating basahin, Jesucristo, ang Panginoon at tagapagligtas. Again, ano siya? Panginoon at tagapagligtas. Okay? Now, tignan nyo. Ang sabi ng Philippians chapter 2 ni Paul, this was Paul speaking to the Christians sa Philippi, sabi niya, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. Na kanino? Na kay Jesus. Nature. Pag sinabing nature, ito yung natural, kung ano ang meron, what makes God, God. So ang tao, anong natural sa tao? Mamatay. Di ba? Magkasakit. Magkasala. Ano pang natural sa tao? Ano daw? Matulog. Imagine if God was sleeping. Imagine, sabi ng Bible, 1,000 years daw dito sa lupa is just 1 day kay Lord. Imagine kung natulog si Lord, walang sumagot ng prayer mo. Come on. Hindi sapat yung 100 years old natin kung tulog si Lord at di niya naririnig yung prayer natin. And the Bible says, na kay Jesus daw yung nature ng pagiging Diyos. So what makes God, God? He is all powerful. He is all knowing. He is everywhere. Amen? Hindi siya mababound ng time, space, and matter. Hindi ganun ang Diyos na pinaglilingkuran natin na nakukulong sa isang lugar. No? At kailangan nating buhatin, dalhin. God is not like that. Our God can be outside, inside, everywhere. Amen. Kasi siya ay Diyos. Amen? And now si Jesus, ang sabi ni Paul, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos. What makes God God? Na kay Jesus. Pero tignan natin, hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Anong pinagpilitan na pagiging pantay sa Diyos? Ano itong hindi niya kapantay si Lord ngayon? Ano itong ranggo na ito? May ranking ba ito? Tignan natin verse 7. Ano bang ibig sabihin ito? Instead, ano daw? Sabay-sabay nating basahin. Ginive up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Next, ano sabi? Pinanganak siya bilang tao. Kaya kung makikita natin, when we read the Bible, Jesus at times was tired. Sino sa inyo pagod? Gutom. Amen, amen. Paparinig na yung iba. Amen, kakain kami mamaya. No? Nagutom din si Jesus. Napagod din si Jesus, natulog din si Jesus. Why? Bakit pinagpawisan si Jesus? Si Lord ba? Diyos na nasa langit natin na buhay,
Kung Diyos siya, ba't siya pagpapawisan? Ba't siya ba't siya mapapagod? God nga siya eh. Nakuha natin? But this time, we can see that in the Bible, si Jesus, He did not use His godly abilities and yung pagka-Diyos niya, what makes God God. Kaya, there are times na mababasa natin in the Bible that He was tired, He was hungry, umiiyak din si Jesus. Now, ito yung ginawa ni Lord sa atin. Tingnan nyo, no? He can be there, somewhere. Pero He chose to reach all of us. Paano niya tayo inabot? Hindi niya sinabi na, halika kayo dito. Kundi, ako pupunta dyan. Aabutin kita. Napapagod ka? Alam mo yon? Mararanasan ko rin. I know what it's like to be you. Kuha nyo? Alam ko kung paanong maging ikaw. Naranasan ni Jesus mag-aral. Kaya lang kaibahan niya, masipag siya, tayo minsan tinatamad. Di ba? Naranasan ni Jesus na makipag-usap. Naranasan ni Jesus lahat, maging bata, maging nasa isang family. Naranasan ni Jesus yung maraming mga bagay. But let me tell you mga kapatid, ito yung pagpapakita na ang Diyos mismo na buhay, umabot sa bawat isa sa atin dahil gusto niya talagang malaman yung human condition at maipakita niya sa atin na nandoon siya para sa bawat isa sa atin. Kaya kung ikaw going through difficult times ka, pwedeng meron kang death ng loved one, o kaya dumadaan ka sa isang napakahigpit na sitwasyon sa buhay mo. Alam mo, alam ni Lord yung pinagdadaanan natin. And if tayo man lalapit sa Kanya ng buong puso, kikilos siya. Amen? Now, continue natin. Anong sabi? Verse 8, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Verse 9, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, ano daw? Luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapupurihan ang Diyos Ama. Now, pag binalikan natin, pwede nga natin balik yung unang picture ko ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan ano. Now, kung makikita nyo, si God the Father, He is the Creator. No? Si Jesus, He was the Redeemer, the Savior. The Holy Spirit, hindi siya kalapate, hindi siya apoy. He is with us. No? Wala siyang physical form na iniisip natin. But He is with us. Now, ngayon, ang nangyari sa Trinity, ang bumaba para abutin ang bawat isa sa atin, hindi si God the Father, pero sino? Si the Son. Si Jesus Christ. Yung umabot sa atin. Kaya ngayon, lahat tayo, we can have eternal life. We can experience a good life, a changed life. God can change us from nothing to something dahil kay Jesus Christ. Ang umabot sa atin ay ang Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Again, sa katabi mo, sobrang mahal ka ni Lord. Amen. Now, sa Colossians chapter 1, ang sabi, next slide tayo doon. Okay?
Colossians chapter 1, ang sabi, nirescue tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala niya tayo ng ligtas sa kaharian ng mahal niyang anak. Anong ginawa sa atin? Ni-rescue. Kaya ang tawag natin kay Jesus, He is our Savior. Dahil sa Kanya, kaya tayo pinalaya. Ibig sabihin daw na patawad na ang mga kasalanan natin. Teka, tignan nyo, no? Dahil sa Kanya, kaya tayo pinalaya. Ano yung pinalaya? Saan tayo pinalaya? Dati ba, gapos ba tayo dati? Yes. Tayo po ay gapos ng sin. Kasalanan. Sin is what separates us from God. Kung babalik tayo thousands of years ago in the Garden of Eden. Ano? So, sabi ni Lord kay Adam and Eve, pwede niyong kainin lahat ng bunga sa garden. Pwera lang sa isa. Yung isa na to, wag niyong kakainin. No? So, siguro na-try na ni na Adam and Eve lahat. Then may isa na lang na bunga na nandoon. Then tinukso sila ng serpent. Anong sabi ng serpent? Totoo ba na kapag kinain nyo yan, magiging Diyos kayo? Diba? O, sige, ano nangyari next? Nung kinain nila, naging Diyos ba sina Adam and Eve? Hindi. Pero what does it mean na maging Diyos kayo? Sabi ng serpent. Sila na yung nasunod, hindi na si Lord. No? Kaya ngayon we have sinned against God dahil siya dapat yung Lord natin. Lord ibig sabihin master. Lord means boss. Lord means He is your king, your emperor. No? Yung pinaka-highest authority in your life. Magdadirect sa'yo. When He says something, gagawin mo. Amen. Pag sinabi niyang wag, wag. Amen. Pag sinabi niyang gawin mo, gagawin mo. And ngayon, hindi yun ginawa ni Adam and Eve. Sumuway sila sa utos ni Lord, and what happens next? Man has been separated with God. Kaya, when we utter our prayers, ewan ko, kung naranasan nyo to, sometimes parang, okay, you prayed, pero feeling mo, parang di nakarating kay God yung prayer mo. Bakit? It is because of sin. Sin na meron sa atin. But with Jesus, pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Amen? Verse 15 ng Colossians chapter 1. Sabay-sabay natin tabasahin. 1, 2, 3, go! Si Christ ang image ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at higit siya sa lahat ng mga nilikha. Verse 16, sa tulong niya nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita, kasama na dito yung mga spiritual powers, mga nagahari, mga leaders at mga authorities, sa tulong ni Christ at para sa Kanya, create ng Diyos ang buong universe. Now, kung titignan natin again, Colossians chapter 1 verse 15, si Christ ang image ng Diyos na hindi nakikita. If you've seen Christ, kung sino yung image niya, anong image? May picture ba noon? No. Yung image po na tinutukoy dito is kung paano siya nabuhay, paano siya mismo nabuhay. How did He live? How did He love? How did He communicate sa mga tao? Kasi at the end of the day, nga, pwedeng may looks ka, meron kang appearance, pero everything will fade away. Amen. Yung maganda mong kutis, kukulubot din yan. Kahit lagyan mo pa yan ng maraming products nila Glenda at saka ng mga ibang influencers. Kukulubot din yan. Amen? But the thing that will never change is your image. Ano yung image?
Ano yung nakita ng mga tao sa iyo? That everyone will remember who you are. Kaya di ba pag sinabing, sira na yung image ko sa kanila, ano yun? Itsura mo ba? Ano yun? Ano? Yung pagkatao mo, kung sino ka. Kaya when we see Jesus, we read about Jesus, kilala natin sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung siya ay Redeemer, siya ay Savior, siya ay nagmamahal sa atin, then that is the whole being of God kung sino siya. Amen. Now, tingnan niyo yung sabi, verse 16, sa tulong niya, tingnan niyo, no? Take note, sa tulong ni Jesus. Ano daw? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. In short, hindi lang pala si God the Father ang nag-create, pero the triune God ang nag-create. Hindi lang si God the Father, but the triune God. Kaya God created the heavens and the earth. Kung makikita ho natin, yung world na ginagalawa natin, it's very complex. Hindi tayo space dust hanggang ngayon. We are created by a designer. May design, ibig sabihin may itsura, may hugis, may pagkakagamit. Hindi basta sinadya, hindi aksidente, kung hindi talagang ginawa, hinulma. Huwag kang magtaka kung bakit napakaganda at napakapogi ng katabi mo. You know, marami ngayon, mga ophthalmologist, optics na mga doctors sa mata, they are fascinated sa eye natin. Yung mata natin, they are fascinated with it. Bakit? Yung design ng mata, napaka-perfect para ikaw ay makakita. Kung magkamali man ng isa na klase ng design doon, hindi ka makakita. Imagine, kung tayo lahat galing sa bato, paano naging malambot yung mata mo? Paano ka nagkaroon ng lens dyan sa mata mo? Di ba? Kaya many believe about Jesus, many believe about God because there is a designer. May umayos ng lahat ng bagay. We are not living sa Mercury or Venus kasi matutusta tayo. Hindi tayo nakatira sa Mars kasi medyo malamig. Hindi tayo nakatira doon. Nakatira tayo sa Earth. Perfect para huminga. Nakatira tayo sa Earth kahit mainit sa Pilipinas. Buhay ka pa rin naman. And even science can't explain everything. Gravity, saan galing? Wind, saan galing? May current, pero saan galing? But the thing is, everything is designed with a designer. There is someone more powerful sa atin. Mas nakakaalam ng lahat ng bagay kesa sa atin. And that is our Lord God. Amen? Kaya tignan niyo po anong sabi ng Colossians chapter 1 verse 17. Sabay-sabay natin ito basahin. 1, 2, 3, go! Nauna si Christ sa lahat at dahil sa Kanya, ano daw? Dahil daw sa Kanya, nasa tamang ayos. Kaya, we always advise lahat, kahit leaders, bagong attend, to incorporate Christ sa lahat ng ginagawa mo. Bakit? If Christ is there in your relationship, if Christ is there in your workplace, you will not cheat, you will not be corrupt. Why? Kasi si God, you know that He is there at siya yung ikaw responsible ka sa Kanya directly.
Di ba kahit nga yung bata, pag sinabi mo, "Oy, huwag kang magmumura, magagalit si Papa Jesus." Matatakot na siya, di ba? Because he knows na meron nakakita sa kanya kahit mag-isa siya. Tayo di na natatakot eh. Huli na nga sa CCTV, lahat. Wala, sinungaling pa rin. Hindi pa rin daw ginawa. No? May record na lahat, may video na, may mga testigo na, todo deny pa. In which makikita natin, Christ is not there dahil walang truth. Amen? Walang mabuti at puro kasiraan lang. But if Christ is there, mga kapatid, everything will be in order. Kaya sabi ko last Sunday, when you let God take control of everything, it will be in order. It will be in order. Kaya Jesus Christ must be Lord of all. Lord of all or not at all. Kasi pwede mong sabihin na, okay, Lord, sige, pakialaman mo yung buhay ko, pero Lord, sa side ng iba kong life, wag na lang. Hindi pwede yun. Jesus must be Lord of all or not at all. Kasi kung ayaw mo ipaayos sa Kanya yung ibang part ng buhay mo, then magkakanda for sure, magkakanda sira-sira yun, and it will affect your whole life. Next slide please. Sabi ng verse 19, desisyon ng Diyos na ang buong pagka-Diyos niya ay nasa anak. Again, yung pagka-Diyos niya ay nasa anak. Dahil sa anak, nagdesisyon ang Diyos na ipagkasundo ang sarili niya, sa sarili niya ang buong universe. Nakipag-ayos ang Diyos nang magbuwis ng dugo ang anak niya sa krus, at dahil dito na ibalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa sarili niya, lahat ng nasa lupa at nasa langit. Kaya naipagkasundo, ibig sabihin, yung dating awayan, dating hindi magandang or nasirang relationship with God, meron ulit na buo dahil kay Jesus Christ. Hindi dahil sa atin, pero dahil sa Kanya. Kaya, if you are reminded, bakit nagkakaroon ng broken relationships? Dahil nagpapataasan ng pride pare-parehas. Kahit magkakapatid, mag-asawa, mag-boyfriend, ano nangyayari? Pag nagpapataasan ng pride, what will happen? Masisira ang relationship. And that's what happened kay Adam and Eve and God. Tumaas yung pride ni na Adam and Eve na, Lord, mula ngayon, sa area na to ng buhay namin, hindi ka masusunod. What happened next? Nagkawalay ang tao sa Diyos. Pero dahil kay Jesus, dahil sa anak, nagdesisyon ang Diyos na ipagkasundo ang sarili niya sa buong universe. Kaya ngayon, God so loved the world that He gave His one and only Son. Amen? Mark chapter 2, tignan nyo kung ano yung ginagawa ni Jesus sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, nang makita niya ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed. Anong sabi niya? Anak, pinatawad na ang mga lumapit sa Kanya yung paralyzed. Now, kung ikaw rin, you attended the church or pwedeng hindi ka pa nagpe-pray kay Lord your whole life, prayer mo lagi, kabisado mo lang, and you approach God. Huwag kang matakot. Bakit? Kasi si Lord hindi ka naman niya i-condemn, hindi ka niya i-judge in a bad way. Kung lalapit ka sa Kanya at aaminin mo yung kasalanan mo at na-realize mo sa buhay mo na siya yung kailangan mo, tignan nyo, ang gagawin ni Lord. Papatawarin niya ang mga kasalanan
natin. Amen? Now, ito yung mga teachers of the law at this time naman. Verse 6, tignan niyo yung sabi, narinig daw yun ng mga teachers ng law, mga Pharisees, Sadducees, at di pa mga nagtuturo ng law at the time of Jesus. Narinig nila na si Jesus nagpapatawad ng mga kasalanan. Anong sabi nila? Grabe! Pang-iinsulto ito sa Diyos. Paano niya nasabi yun? Di ba ang Diyos lang ang pwede magpatawad ng mga kasalanan? Si Lord lang ba? Si Lord lang? O tao? Kaya ba tayo nagkasala? Sa Diyos o sa tao? So sino may kakayahang magpatawad? Si Lord. So, eto nga yung mga teachers of the law, nakita nila si Jesus nagpapatawad ng kasalanan. Bakit ginagawa to ni Jesus? Again, hindi kasi siya human lang, He is God. 100% God and 100% human. Nakuha natin? He is God and tinanggap niya ang isang flesh ng isang human ng time na ito. Kaya kahit ho kayo lumapit sa amin, sabihin niyo lahat ng kasalanan niyo, hindi ho namin masasabi na pinapatawad ka na ng Diyos. Kasi si Lord yung nagpapatawad. Kaya kahit kami, meron kaming sin na nagawa, when we approach God, mafe-feel mo yun in your heart na gagaang yung loob mo kasi you know na si God nagpatawad sa iyo. If we just confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Kaya God is the only one who can forgive sins. Hindi si Mary, hindi si Apostle Paul at si Peter. There's nothing in the Bible na nakalagay na ganon, na nagpapatawad sila ng kasalanan. Sino lang? Si Lord. Walang iba. At hindi ka dapat matakot sa Kanya kasi, number 3, si Jesus Christ, last but not the least, sabay-sabay nating basahin, Tagalog, Jesucristo ang manunubos at pag-asa. He is the Redeemer and hope ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, ito yung talagang nature ni Lord, pag nakakita siya ng mga nangangailangan or wondering, hindi alam kung saan kakain, hindi alam kung saan kukuha ng mga pangailangan nila, any aspects of their life. Hindi ko alam kung maalala niyo yung Woman on the Well, na part ng series natin. Sino nakaalala nun? No? So yung Woman on the Well, actually, she was a Samaritan woman na merong 5 asawa. No? And then, kaya niya ginagawa yon, it is because hindi masatisfy yung thirst niya. We are all longing for something. Sabi nga ni Blaise Pascal, the inventor of Pascaline, sabi niya, there is a vacuum in our heart that only God can fill. We are longing for something that only God can fill. Pwede mong hanapin yon sa pagko-computer games mo, hanapin mo sa relationship, pero you will not find it in your life. You will only find it when you approach Jesus Christ. Kaya in our hearts, when we fear something, nadulas ka, what would people say often? They would call out to God. Diba? OMG! Bakit? Because inside of our hearts, we know that it is God who can help us, save us in that dire times of our life. Diba? Kahit nga di naniniwala kay Lord, nagsasabi ng ganun. Bakit? Why? Because meron talagang empty na part sa puso natin na siya lang yung makakapuno. And tingnan nyo, no? Matthew chapter 9 verse 35, si Jesus pumunta sa lahat ng bayan, lahat ng barangay, nagturo siya doon ng gospel, then verse 36,
Sabi nang makita niya ang napakaraming tao. Ilang tao? Napakarami. Mas marami pa sa atin. Anong sabi dito? Naawa siya sa kanila. Dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin. Parang mga tupa na walang shepherd. Many people live today without a purpose. Ang purpose natin, perhaps, magtrabaho lang, magkaroon ng family, para sa family natin, tapos na. Many of us live for ourselves. Pag hindi tuloy na-meet yung expectation, bumagsak ka sa entrance exam, sa board exam, bar exam, nadadown ka na. Bakit? You just only live for yourself most of the time. Kapag halimbawa, ginagawa mo para sa pamilya mo, pwede kang gumawa ng masama sa iba. Para sa pamilya mo, pwede kang pumatay. Pwede kang magnakaw. Pwede kang mangurakot. Sumira ng buhay ng iba para sa pamilya mo. But how about kung namatay na sila? Ano yung driving force mo to live on? Anong purpose mo? Yung purpose ba ng buhay mo, it is just to live? Mabuhay ka lang. Mag-aral ka lang. Yun lang ba talaga? God wants us to actually seek Him. Kilalanin natin siya sa buhay natin. And pag nakilala natin siya, God will direct our paths. Amen? Kahit ano pa yun. You can be an engineer working for the Lord, a lawyer working for the Lord, anything. Basta wag maalis si Lord sa buhay mo. Amen? Have you ever wondered, Philippines is a Christian country, pero nakalista sa most corrupt countries in the world. Bakit? We are living as if there is no God. Kilala natin si Jesus, pero namumuhay tayo na parang hindi siya nag-i-exist. So ngayon, baguhin natin yon. Amen? Let the church arise para makabangon ang Pilipinas. Amen? Amen? Concerned ba kayo sa bansa niyo? Concerned ba kayo na lalong lumalaki yung agwat ng peso sa dollar? Concerned ba kayo doon? Sa bilihin, tapos di ka na makapag-Starbucks sa sahod mo. Concerned ba kayo doon? Di mo na mabili rin yung gusto mo. Pagkasahod, parang wala lang, isang bula. No? May nakita akong meme sa TikTok hindi ko na po alam nasan ng sahod. Ganon, ano? Sabi ng ano. But the thing is, naawa si Lord sa bawat isa sa atin . So therefore, we must live as if He exists. Huwag natin isipin na ito joke lang or this is just a Sunday thing. It's not. Amen? Amen? Romans chapter 5 says, sa Tagalog na lang natin basahin, sabi, pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Look at this, tignan nyo, no? Mga makasalanan pa tayo, nung namatay, sino daw? Si Christ para sa atin. Kaya may cross. Yung cross was actually a symbol of curse at the time of Jesus and kahit ng Persian Empire, kahit ng Babylonian Empire, yung cross, it's a curse symbol. Pero bakit nabago yun? Why did it become a symbol of love? It is because of Jesus Christ. Dahil siya yung tumubos sa bawat isa sa atin, siya yung sinumpa para sa atin. Kaya tayo hindi na natin kailangan ipako sa cross kasi meron nang napako sa cross para sa atin. Kumbaga kung merong papatay sa'yo, siya yung sumalag nun. Nakuha natin? And again, kung tao lang si Jesus, hindi niya pwedeng bayaran yung kasalanan natin dahil lahat ng tao nagkasala. Parang ganito yan, kung may utang ka, hindi mo pwedeng bayaran yung utang ng iba. Nakuha natin?
And that is why, ang daan lang mga kapatid, John chapter 1 verse 12, ang daan lang para tayo maging anak ng Diyos ay ano daw? Tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sabay-sabay natin ito basahin. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino daw? Tumanggap at sumampalataya. Hindi sinabing maging part ng attendance ng church. Hindi ganon. Hindi sinabing, basta gumagawa ka ng mabuti, anak ka na ng Diyos. Di ba? O kaya, part ka kasi ng isang Christian family, so therefore, Christian ka na rin. Nakalagay kasi sa birth certificate mo, Christian ka, so Christian na rin. It's not like that. The Bible says, ang magiging anak ng Diyos ay yung mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Tanong mo katabi mo, tumanggap ka na ba? Yung kabila, tanongin mo, sumampalataya ka na ba? Yung faith, mga kapatid, o pagsampalataya, it's all about trust. Kaya mo bang ibigay yung buhay mo kay Jesus na, Lord, hindi ko po alam kung ano yung plano mo sa buhay ko, pero yun po nawa yung masunod. Amen? Yun yung masunod. Now, para rin po sa lahat ng mga magulang, alam nyo, sa mga mothers din na nandito, ine-embody nyo po yung pagmamahal din ni Lord in a way na meron kayong sakripisyong ginagawa sa inyong mga anak. Nasabi ko kanina, yung Christianity, unahin nga natin yung quote ko na yan. Christianity is all about love. Again, Christianity is all about love. And yun din yung utos ni Jesus. In John chapter 15 verse 12, ang sabi niya, ito ang utos ko. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Paano ba tayo minahal ni Lord? Paano tayo minahal ni Lord? Paano tayo minahal ni Lord? Nag-sacrifice siya ng kanyang buhay para sa atin. Hindi sinasabi dito kailangan mapako ka rin sa cross. It's not like that. Pero, in a sense, maging sacrificial yung pagmamahal mo. Kaya nagets niyo yung yung mga katagang kakainin na lang daw ng ina yung pagkain, ibibigay pa sa anak. It's one of the sacrifices na pinapakita na mahalin tulad natin sa pagmamahal ng Diyos. Dahil hindi lahat ng ina, ganun po magmahal. Alam niyo ba yun? Hindi lahat ng nanay ganun. Pero if you are someone like that, mga kapatid, you are embodying the love of God sa buhay mo para sa anak mo. Ang sabi ni Jesus, verse 13, ang pinakadakilang pagmamahal ay makikita sa pag-aalay ng sariling buhay ng isang tao para sa mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo. Ano daw tawag sa atin? Kaibigan. Friends. If, susundin nyo ang utos ko. Kilala ka kung sinusunod mo yung utos ni Lord. Anong utos ni Lord? Magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. In one way or another, we hurt God. Amen? But He still loved us. Ganon din ba tayo magmahal sa kapwa natin? Kahit sinismis ka, tinraidor ka, ginawa ka ng di magagandang mga bagay, ganon ka rin ba magmamahal sa kapwa mo? And alam natin, yung mundong ginagalawan natin, it's a cruel world. It's a cruel world, mga kapatid. Pero kaya mo bang magmahal katulad ng pagmamahal ni Lord? If you want to follow Christ's love, tayo-tayong lahat. Amen?
Taas natin ang ating mga kamay kay Lord ngayong hapon na ito. Lord, nakikita niyo po ang bawat isa sa amin. We all want your love sa aming mga buhay. At yung love mo lang yung kailangan namin, Panginoon. Lord, nandito ang bawat isa sa amin, nakataas ang aming mga kamay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin. In Jesus' name.